May tanong na ipinadala sa Word on the Go si Bing Siglos. Hello po sir, ilang days at weeks na po ako na nag-iisip, totoo po ba talaga na if mabakunahan ka na ng COVID vaccine ay di ka na makakapasok sa langit? Kasi tatak daw po yun ng devil na 666. Yun po ang nabasa ko sa mga internet at news at sabi rin ng ibang Christians. So ang pinakatanong dito ay kung ang COVID-19 vaccine ba ay ang tatak ng devil na 666. Yan po ang sasagutin natin sa episode ngayon. Ito po si Pastor June Collis, ready to answer. Marami ang nagtatanong sa atin ngayon ng katanungang ito. Ang COVID vaccine po ba ay tatak na ng 666? May mga Christians, even pastors, ang natatakot dahil sa mga bali-balita o impormasyong nakikita sa internet, lalo na sa social media tungkol sa COVID vaccine. At ito ay kinukonekta nila sa 666. May mga conspiracy theory pa nga akong nabasa na ang vaccine daw ay may microchip at para daw ito sa pagsisimula na matrack o makontrol ang tao. Lalong dumami ang natakot sa iba't ibang lugar dahil ginagawa na ng ilan na mandatory ang vaccine card. Kapag hindi ka nabakunahan at wala kang vaccine card, hindi ka makakapasok sa mga establishmento o kaya ay hindi ka makaka-avail ng transport services na dati naman ay nagagamit natin ng malaya at walang requirement ng vaccine card. Kaya tuloy may mga tao na nag-iisip na ang COVID vaccine ay ang tatak na ng 666. Alamin natin sa Biblia kung anong sinasabi nito tungkol sa 666. Sa Book of Revelation o pahayag, si Apostol Juan ay sumulat kung anong mangyayari sa mga darating na panahon at isa dito ang pagdating ng Antikristo na siyang kokontrol ng buong mundo upang ang mga tao ay mabulit kay Satanas. Ang Antikristo din ang gaganap upang itatak sa mga tao ang pangalan ng Diablo o ng halimaw o kaya ang katumbas na numero nito, ang 666. Sabi sa Bible, hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Sa talatang ating binasa ay may makikita tayong katotohanan tungkol sa tatak ng 666 at maaari natin itong pagbasihan upang malaman kung ang isang bagay nga ba ay tatak na ng 666. Una, ang 666 ay simbolo ng katumbas na numero ng pangalan ng unang halimaw na si Satanas. Pahayag 13:8, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Mandatory o sapilitang pagpapatatak. Pahayag 13, verse 15 to 16. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila man o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Ang pagpapatatak ng 666 o pangalan ng Diablo ay nangangahulugan ng katapatan at pagsamba sa Diablo mismo. Katlo, specific place. May spesipikong lugar ang tatak. Iyan ay sa kanang kamay o kaya sa noo. Hindi sinabi sa atin ng Biblia kung paano itatatak ang marka ng 666 sa mga tao. Ito kaya ay tattoo, barcode, pilat sa balat, brand name, microchip, RFID, o isa kaya ito sa mga device na gamit ay GPS para ang mga tao ay madaling matrack? Well, pwedeng isa sa mga ito ang gagamitin ng Diablo upang matatakan ang mga magiging tagasunod niya. Or maaaring iba sa mga ito. Hindi malinaw kung paano itatatak ang pangalan niya or ang 666. Ang malinaw ay kung saang bahagi ng katawan ng tao ito itatatak. At iyan ay sa kanang kamay o sa noo. Pang-apat, death to all who will not worship. Ang lahat ng ayaw sumamba kay Satanas ay papatayin. Pang-lima, no mark, no business transaction. Hindi maaaring makabili o bumili ng sino man ng walang tatak ng halimaw. Dito may isip natin na kukontrolin ng Antikristo ang ekonomiya at maging ang armed forces ng buong mundo. Ka-anim, may eternal consequence. May parusa ang pagpili sa Diablo at ang pagpapatatak ng 666. Sabi sa Bible, sumunod pa ang ilang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya, ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy ng asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang pagpapahirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at
nagpatatak ng pangalan nito. Sa liwanag ng mga katotohanang nabanggit ko, ano sa palagay mo ang COVID vaccine? Ito ba ay 666 na? Tingnan natin, ito ba ay simbolo o katumbas ng pangalan ng halimaw? Sa pilitan ba ito? Sa kanang kamay ba o sa noo ito nilalagay? Papatayin ka ba kung wala ka nito? Kalima, hindi ka ba makakabili o makakapagbenta kung wala ka nito? Kung ang sagot mo sa lahat ng ito ay yes, baka nga, yan ang tatak ng 666. Pero ang COVID vaccine, hindi pa yan ang tatak ng 666. Kaya huwag kang mag-alala, Ving, kung nakapagpa-vaccine ka na. At doon naman sa ayaw magpa-vaccine, malaya silang piliin ito. At wala namang parusang kamatayan sa kanila. Although, sa ilang mga establishmento, nire-require nila na may vaccine card ang kanilang mga customer o bisita. Siguro, ang pinakamahalagang tanong dito ay, paano natin maiiwasan ang mapabilang sa mga mapapahamak? Paano ba tayo maliligtas? Sinabi ni Pablo sa isang gwardiya na nais patay ng sarili sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. Sa Gawa chapter 16 verse 30 to 31, anong dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Gayon din sa atin. Kung ang tanong mo ay paano ba maliligtas? Anong dapat kong gawin? Sumampalataya kay Hesus. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya, talikdan mo at pagsisiyan ng iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus. Ikaw ay bubuhayin niya muli. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ibibigay niya sa iyo ang banal na espiritu upang ikaw ay magkaroon ng kapangyarihang makapamuhay para sa Kanya. Ang tanong ko, nais mo bang gawin ito? Nais mo ba na makasiguro ng buhay na walang hanggan? Maaari kang manalangin ang pagsusuko ng iyong buhay sa Panginoon. Pwede mong sabihin ang ganitong panalangin. Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ang tagapagligtas ko. Iyong binayaran ang lahat kong kasalanan sa krus nang ikaw ay mamatay at dahil sa iyong pagkabuhay na muli, meron akong pag-asa na mabubuhay ding muli. Inaanyayahan kita na pumasok sa aking buhay. At mula ngayon, ikaw na ang Panginoon ko. Patawarin mo ako sa lahat kong kasalanan at bigyan mo ako ng kapangyarihan na mabuhay para sa iyo. Para sa iyo lamang. Pagpalain niyo po ako. Amen. Kung kayo po ay naliwanagan at na-bless sa sagot natin, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel na Ready to Answer. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Huwag din kalilimutang i-share at mag-iwan ng comment. Meron din po tayong FB page ng Ready to Answer. At kung kayo ay may mga katanungan na nais din yung masagot sa programang ito, mag-iwan lamang po kayo ng inyong mga katanungan sa comment section. Muli, ito po si Pastor John Collis, Ready to Answer.